Hallelujah. Mapagpala naming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus. At sa unang panalangin ng aming minamahal na pastor, mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyo sa magandang panahon. Pinakalob mo sa amin sa araw nito, Diyos. Na ito po kami, mahal na Panginoon, upang kami mag-aral sa iyong banal na salita sa araw nito. Hallelujah. Dalangin namin, Diyos, basbasan mo, mahal na Panginoon, ang aming pag-aaral sa iyong balasalita sa hapon pong ito. Buksan po lahat ng pakinig at pangunawa ng aming mga kapatiran para sa iyong balasalita sa hapon pong ito. Diyos, imang banal. Hallelujah. Ganun din, o Diyos, sa iyong ubang lingkod sinang akin. Wala akong magagawa sa iyo lamang. Ako umaasa, mahal na Panginoon, na magkaroon ng sapat na karunungan upang mangaral, magturo na iyong balasalita sa aking mga kapatid sa araw nito. Hallelujah. Mahal na Panginoon, nakipan mo na pag-ibig at kapangyarihan na Diyos sa iyong balasalita sa araw nito. Sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Hallelujah. That's out in Jesus' name. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at mga kapatid. Tayo po ay mag-aral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan mga kapatid ko na lang po ng base yung mga patotoo natin mga kapatiran kanina, mga kapatid, na kung saan mahalaga po mga kapatid yung pong pananatili po natin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kapag tayo po mga kapatid ko hindi manatili sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, baka hindi natin makamtan ang tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Dahil wala pong nakakalam mga kapatid ko sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito ang sikreto na tayo po ay magpapatuloy, manatili at manatili po tayo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon bilang isang paghanda po natin sa muling pagsalubong natin o sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos dahil importante, napakahalagang bagay mga kapatid ko ang kaligtasan. Higit pa sa kayamanan mga kapatid ko na pinagsikapan ng mga tao sa libutan na ito'y makamtan po nila mga kapatid ko. Higit pa sa kayamanang material. Itong ating kayamanan mga kapatid ko, ng pinagtatrabaho mga kapatid ko, ay ang langit at buhay na walang hanggan. Amen. Yun po ang inhanda sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang isang tunay na mananampalataya pagdating ng tagdang panahon. Kung tayo po ay magpapatuloy at manatili lamang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay makakamtan po natin yan sapagkat ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya si mga kapatid natin na mga nanalamig, mga unti-unting na nawawalay o nalupaypay mga kapatid ko, lagi nating isipin na itong salita ng Diyos ay totoo na mangyayari sa hinaharap. Amen. Huwag nating bigyang halaga ang mga bagay, mga material na bagay mga kapatid ko, sapagkat ang mga material na bagay ay mayroon pong katapusan, may hangganan, may kawakasan. Subalit yung ating pinagtatrabaho dito mga kapatid ko, yung pong pagpapalang panlangit na wala pong katapusan. Amen. Walang hangganan. Pag tayo po ay maging matagumpay sa ating pakipagbaka mga kapatid ko, makamtan po natin yung walang hanggang kasiyahan sa langit at buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, depende sa ating pagtalima at pagsisikap mga kapatid ko, makamtan po natin yan, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat ang Biblia mga kapatid, ayon sa Biblia, ginawa ang Biblia doon sa mga taong makasalanan. Doon sa mga taong hindi nakaabot sa tamang pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayong lahat mga kapatid, nariyan lagi yung ating paninlangan, nariyan lagi yung ating panglupaypay, panghina mga kapatid. Subalit nariyan din lagi ang pagpapaalaala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alaw ng Diyos ng sa atin mga kapatid ko ay mahihina pa. Amen?
Kaya ang kautusan ay ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa mga taong nagkakasala. Lahat tayo, hindi tayo nakaabot sa tamang pamantayan. Tayo po ay makasalanan. Kaya ang banal na salita ng Diyos, mga kabay ko, ito po ay ginawa para sa atin. Para ating makita at malaman po natin ang tamang daan tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sinabi ng unang Timoteo, 1:9, ang sabi rito ng Biblia, yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamatay tao. Doon ginawa ang kautusan. Dahil ang mga tao nakikita ng Diyos, ang mga tao hindi nakaabot sa tamang pamantayan. Ang mga tao ay makasalanan. Kaya nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay turuang mabuti at dinisin po tayo upang tayo maging banal, upang ihanda po tayo ng ating mahal na Panginoon na iharap sa ating pinakamamahal na Panginoon pagdating ng tagdang panahon. Amen. Yan po ang layunin ng ating daklang Diyos sa bawat isa sa atin, kung bakit tayo hinirang, kung bakit tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ayon ng Diyos, mga kapatid ko, na tayo po ay mapahamak. Kundi nais ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay mahugasan, malinis po tayo, maging banal, upang tayo po, mga kapatid ko, ay iharap sa ating mahal na Panginoon pagdating ng tamang panahon. Amen. Amen. Dahil ayon ng Diyos na tayo po ay mapahamak, mga kapatid ko. Ayon ng Diyos na tayo po ay mapunta sa impyerno, sapagkat alam ng Diyos kapag tayo po hindi tinuruan, kapag hindi po natin malalaman ang tamang daan tungo sa kaligtasan, isang tiyak na bagay, tayo po ay mapapahamak at mapunta po tayo doon sa walang hanggang kaparusahan. Amen. Amen. So, ang bahagi nito, mga kapatid, ay patuloy at patuloy na pinapaalaala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang huwag tayo makalimot sa malagang bagay, sa ating obligasyon na dapat nating pangunahin sa ating buhay bilang mga tunay na malingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Katulad sa patutuo kanina ng ating mahal na kapatid. Patuloy at patuloy na pinalalahanan niya yung kanyang mga labuan, mga kapatid, sila'y manumbalik na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, mga kapatid ko, parang baliwala lang. Parang bukang bibig lamang ang kanyang napakinggan. Hindi po nila pinahalagahan yung mga salita. Amen. Subalit darating ang araw, darating ang takdang panahon, mga kapatid ko, yung mga Kristiyano mawawala at yung mga taong hindi naniniwala, yung mga taong hindi napapalaga sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, pupunta sa parusahan, sa parusa ng ating mahal na Panginoon na walang katapusan. Kaya hanggat may oras, hanggat panahon, mga kapatid, mahalaga yung ating mga kapatiran na mga nanalamig, mga nanghina, mga nanalupaypay, yung mga hindi dumadalo sa gawain, lagi natin silang palalahanan. Dahil sila hindi talaga makakasama sa rapture hanggat hindi sila nagpapalaga sa gawain. Hanggat hindi sila nagpapatuloy na magtapat sila sa lahat ng bagay, sa kabanalan, sa pagbibigay sa lahat ng bagay, mga lutuntunin ng ating mahal na Panginoon, hindi nila makakamtan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya walang humpay lang ating daklang Diyos, patuloy at patuloy nagbibigay ng mensahe, patuloy at patuloy na papaalaala sa atin upang tayo po, mga kapatid ko, huwag makalimot sa ating obligasyon. Bago natin isagawa ang mga bagay, lagi po nating isipin, mga kapatid ko, kung ito ba ay kayaan sa paningin ng Diyos, kung ito ba ay kalugad-lugad sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung ito ba ay tama, kinakailangan lagi natin isanggunis sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lagi tayong magtanong, mga kapatid ko. Kung tayo nanghina at nanglupaypay sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, marami po tayong mga katanungan, may mga question po tayo, mga kapatid ko. Nariyan ang ating mga beloved preacher. Pwede po natin silang tanongin.
Ano bang bagay dapat kong gawin? Kailan ko bang mag-ayuno? Kailan ko bang mag-fasting? Ako'y nang hina na, ako'y nang lufay-fay na. Mga kapatid, lagi nating sinasabi, open tayong magpaliwanag sa mga preacher, magpa-counsel. Para tayo maturuan, magabayan po tayo, maturuan po tayo ng tamang katuruan kung anong dapat ating gawin, mga kapatid, kung tayo po'y nang hina o nang lulupaypay na. O kung mayroon po mga bagay tayo napapansin na hindi po tayo nagustuhan, pwede po tayong magtanong. Open po ang para ang about sa atin, mga kapatid, para sa ibubuti ng lahat. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi walang bagay na mahirap, mga kapatid, hindi po natin maunawaan. Walang bagay na mahirap na hindi po natin mabigyan ng solusyon. Kapag kaya lang. Amen. Vice versa, mga kapatid. Kung wala ang magagawa, wala rin magagawa ang kapatiran. Kung wala ang kapatiran, wala rin magagawa ang mga magagawa. Kaya, suportahan yan, mga kapatid. Amen? Dahil pag hindi po tayo nagsusuportahan, ay mabalisa ang gawain. Amen. Kaya tayong pag-asa ng ating mahal na Panginoon, yung unity o pagkakaisa, yan po ay pinaka-importante sa lahat. Para sa kailalago, ikauunlad ng ating gawain, ikalago sa ating palingkod sa Diyos sa espiritual na layunin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga tayo, mga kapatid, pinili tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad po natin, mga kapatid. Napakaraming mga tao, milyon-milyon. Pero bakit tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon? Nadisin sana tawag na Diyos yung mga taong mga mayayaman, yung mga matatalino, mga kapatid ko. So, bakit tayo pinili ng Diyos? Dahil tayo kinasyahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang Timoteo 1:9. Amen? So, maliwanag. Unang Timoteo 1:9. Pwede po nating ulit-ulitin yan. Kahit tayo sa ating mga bahay, pag-aralan po natin, mga kapatid, ang Biblia. Dahil ang Biblia, sinabi rito kanina, hindi ito ginawa para doon sa mga matuwid, kundi ito'y ginawa ng Diyos. Nata si Apostol Pablo na gawin ito para sa mga makasalanan. Ibig sabihin, tayo pong lahat. Amen. Hindi tayo matuwid, mga kapatid. Hindi tayo nakaabot sa tamang pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo ay hindi nakaabot. Kaya kinakailangan malaman po natin na tayo po ay bilang mga lingkod ng Diyos, malaman po natin yung mga tamang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. So, ang Biblia, ito po ang programa. Ito po, dito po nakalagay ang mga paraan kung paano po natin maipamuhay ang ating buhay bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Dito po natin malalaman. Amen? So, sabi ng Biblia, ang mga kabigo, bulay-bulayin, araw at gabi. Upang iyong masunod na gawin, upang ang iyong buhay ay humaba. Hindi ito literal na paghaba, mga kapatid. Ang tinutukoy ng Biblia, yung buhay na paghaba, walang katapusang walang hanggang buhay. Yun ang tinutukoy ng ating mahal na Panginoon. Dito sa lupa, may katapusan ng buhay ng tao. Pero pagdating sa langit, mga kapatid, pag tayo po'y nandun na, forever and ever, habang panahon, nabubuhay po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talapakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y binili ng Diyos upang iharap sa Kanya. Ang sabi dito, upang iharap sa Kanya na maging banal, walang dungis at walang kapintasan. Yun po ang layunin ng ating mahal na Panginoon sa ating kung bakit tayo tinawag dito. Para tayo pakalinisin, para turuan. Amen. Kung ano mga paraan para tayo po'y mapawalang sala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maganda ang layunin ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Episo, sabi ng Episo 1:4, kung atin pong sundan ng Biblia,
mga kapatid. Ephesians 1:4. Ang sabi ito, ay sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Tayo pala ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon para tayo maging banal. Para tayo maging malinis. Pagdating ng tatang panahon, haharap po tayo sa Kanya. Amen. Hindi po tayo katulad ng hayop o katulad ng baboy, mga kapatid, na matapos na paliguan, malinis na ang katawan, babalik na naman doon sa pusali, maligo na naman. Amen. Ganun po ang ugali ng mga hayop. Pero tayo bilang tao, mga kapatid, nais na ating malapan, pag nalinis na tayo, tuloy-tuloy na. Malinis na tayo. Ha? Lagyan pa ng pabango para mabango. Ganun ang ating mahal na Panginoon. Hindi na pwede na marumi tayo nung araw. Tapos nilinis tayo, babalik naman tayo sa karumihan. Hindi na po pwede yun, mga kapatid. Dahil tayo, inihanda tayo ng ating mahal na Panginoon para iharap sa Kanya pagdating ng araw. Ha? Katulad ng rapture. Yung mga Kristiyano na mainit, mga kapatid. Yung mga mainit na Kristiyano na nagpapatuloy, nagtatapat sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Magugulat ang mga sanglibutan. Oh, nasaan na pala napunta yung mga taga-Jesus Miracle Crusade? Parang wala na akong napansin, hindi nila alam na rapture na pala. Tumaas na, sa langit na. Amen. Kasi ang layunin ng ating mahal na Panginoon, ayaw niya tayo mapahamak sa mga pangyayari sa hinaharap, matindi, mga kapatid. Hindi na natin magustuhan pag dumating yun. Amen. Kasi wala nang ningning ang ating buhay pagdating ng panahon na yan. Puro na paghihirap ang ating makikita. Pero ayaw ng Diyos na maranasan po natin yan. Ayaw ng Diyos na tayo po ay pahirapan pa. Kaya't ang nais ng ating mahal na Panginoon, lahat po tayo sasalubong sa Kanya pagdating ng tamang panahon. Amen. Yan ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung bakit nais ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y manatili sa ating kalinisan. Manatili tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Manatili tayo sa pagpupuri sa Kanya habang siya'y hinihintay po natin. Amen. Dahil ang sabi niya, mapalad ang alipin na kung dumating ang Panginoon ay mga ratna na gayon ang kailang mga ginagawa. Ano pa ang ating ginagawa? Dito tayo nagpupuri. Nagpatotoo po tayo sa kabutihan ng Diyos. Nagtatapat po tayo sa pagbibigay. Humahayo po tayo. Ang lahat ng yan ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos pagka ginawa po natin. Amen? Amen. At kapag dahil kalugod-lugod sa harapan ng Diyos ang ating mga gawa, sigurado ang buhay na walang hanggan. Ang langit at buhay na walang hanggan. Wala nang iyakan, wala nang problema, wala nang pagsubok, mga kapatid. Yan po ay nakahanda na sa langit. Amen. Konting panahon na lang, mga kapatid, ang pagtitiis po natin. Di pa natin alam. Bago dumating ang matinding panganib, baka tayo pong mga Kristiyano ay kukunin na ng ating mahal na Panginoon. Kaya yan ang layunin, kung bakit kinakailangan manatili po tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga labas, yung mga nanghina, mga nagpaypay, mga nanalamig, huwag nating pagsawaan po sila. Na sila pa'y hasikan ng mabuting balita mula sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat yan ay tungkulin po natin, mga kapatid, na tayo pong namumuhay sa liwanag. Tayo pong mga pinaging banal ng ating mahal na Panginoon. Obligasyon po natin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga loved ones na unti-unting nanalamig, yung ating mga loved ones sa mga nawawala, mga kapatid ko, tungkulin po natin sila. Pasanin po natin sila. Amen? Dahil ayaw ng Diyos na tayo po, mga kapatid ko, maiwanan. Amen? Gusto ng ating malabang lahat, buong pamilya, buong sambayan, makakasama sa rapture hanggat maaari. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino bang magulang na papahamak yung kanyang anak? Ni isa wala. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak. Gusto na isang magulang, mga kapatid,
yung kanyang anak mabigyan ng magandang buhay, magandang kinabukasan, magandang edukasyon, magandang hanap buhay o trabaho. Pero ang ating mahal na Panginoon, higit pa riyan. Dahil ang nais ng ating mahal na Panginoon, lahat po tayo pagpalain. Maging kabagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Yan ang layunin ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya si Apostol Pablo nagpapasalamat, mga kapatid, na sa ating pagsunod, sa ating pagtalima, mga kapatid ko, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinasasalamatan niya ang ating dakilang Diyos. Dahil tayo kinhabagan ng ating mahal na Panginoon, tayo inibig ng Diyos, ayon ng Diyos sa tayo mapahamak, mga kapatid, kaya ibinigay niya ang kanyang buhay para pantubos, para sa lahat. Amen. Nagsakripisyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Dahil grabe ang pag-ibig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sinabi ng Biblia sa ikalawang Tesalonica 13. Ikalawang Tesalonica 2. 13 hanggang 17. Sundan po natin. Dos, 13 hanggang 17. Yan sabi dito. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat, sabi ni Pablo, na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na pinangaral sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap, na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsiip sampalataya sa Kanya. Amen. Kaya nagpapasalamat si Apostol Pablo dahil sa ating pagtalima, dahil sa ating pagtanggap ng salita na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam ni Apostol Pablo na ang bahagi nito, mga kapatid ko, ay para sa kaibubuti ng lahat. Kaya pinasasalamatan niya ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, importante ano ang mangyari sa atin, kinakailan manatili po tayo sa salita ng Diyos. Natural lang sa atin, mga kapatid ko, minsan maranas po tayo ng mga problema, paghihirap, pagsubok sa buhay. Ang lahat na yan, diyan po malalaman ng ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo desidido talagang maglingkod sa Kanya. Kung tayo desidido na sumunod sa Kanyang kalooban. Makikita sa magitan ng ating mga gawa. Amen. Amen. Hindi dahil, mga kapatid ko, makaranas tayo ng pagsubok, makaranas tayo ng problema o karamdaman, unti-unti na tayo manalamig, unti-unti na tayong manglupaypay, manghina, hanggang sa tayo po hindi na makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kundi bagkus, mga kapatid ko, isang mainit na Kristiyano, kung saan naroon ang pagsubok, kung saan naroon ang mga problema at mga kahirapan, doon po siya nagpapakainit sa paglingkod sa Diyos. Dahil walang ibang makakatulong sa atin, mga kapatid ko. Higit na makatulong, walang iba, ang ating dakilang Diyos lamang. Ang tao, sekundary lamang. Pangalawang parte lamang ang tao na makakatulong sa ating problema. Ang unang parte na higit makakatulong sa problema ng mga lingkod niya, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat lagi nating unahin. Amen. Sabi ito sa 14, sabi ng Biblia, sapagat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan,
gaya namin nila na mga Hudyo. Amen. Kung ang Diyos, mga kapatid ko, naranasan niya ang grabing sakripisyo o pagtiis. Nung siya'y bumaba dito sa lupa, mga kapatid, lalo pa tayo, mga kapatid ko, maranasan din natin yan pagdating ng tatang panahon. Ngunit higit sa lahat, hindi natin kayang gayahin ang ginawa ng ating malabang ng sakripisyo. Amen. Hindi natin kayang pantayan ang paghihirap ng ating mahal na Panginoon sa cross ng Kalbaryo nung siya'y bumaba dito sa lupa para tayo matubos sa kasalanan, para tayo mapabilang sa tunay na pamilya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa katotohanan, mga kapatid, lahat na tayo ay napatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nais lamang ng ating daklang Diyos na tayo po ay maglingkod ng sincero sa Kanya. Nakabang tayo na rito, gumawa ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais ng ating daklang Diyos. Para pagdating ng tamang panahon, mga kapatid ko, walang hadlang, papuntang langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin na malakas ang ating daklang Diyos na buhay. Purihin ang ating daklang Diyos. At napakapalad po natin, mga kapatid. Napakaraming mga tao naghahanap ng katotohanan. Maraming mga taong nais makasumpong ng katotohanan, subalit hindi nila matagpuan. Pero tayo, mga kapatid, natagpuan na natin ang tunay na Diyos na sinasamba natin. Natagpuan na natin ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa harapan na natin ang tunay na pagpapala ng ating daklang Diyos. Ang kailangan na lamang natin, mga kabay ko, isagawa po natin para magkaroon ng katuparan ang mga pangako ng ating daklang Diyos about sa atin. Amen? Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia sa 1 Corintios 7:20, kung ating sundan ang basa, mga kapatid ko, ang mga mensahe nito ng ating mahal na Panginoon. Unang Corintios 7:20, ganito ang pagkasabi ng Biblia sa talatang 20, bayaang bawat isa ay manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa Kanya. Sinabi ng banal na kasulatan, napabayaan po natin ang bawat isa, mga kapatid ko, na tayo po ay manatili sa pagkatawag sa atin. Maraming mga trabaho na atin pong kinabibilangan, mga kapatid. Amen. At kinakailan manatili po tayo doon. Sample, mga kapatid, sa gawain. Halimbawa, tinawag po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang isang elders. Taga-suporta ka sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahalaga at kinakailang manatili ka riyan sapagkat doon ka tinawag ng ating daklang Diyos para sumuporta sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. O halimbawa, tinawag ka ng Diyos bilang isang mga awit o isang choir, kinakailang manatili ka riyan sapat dyan ka nilagay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pwedeng pabayaan po natin yan sapagkat yon ang obligasyon na ibinigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating mapapansin, mga kapatid, mayroon tayong ilang mga kabatiran na ginagamit ng ating mahal na Panginoon bilang isang mga awit. Dumating ang panahon na sila po ay parang nagsawa na, ayaw na umawit, bumababa. Ano nangyari, mga kapatid? Paalaala. Amen. Pinaalalahanan. Kasi, sagrado ang pagkatawag ng mahal na Panginoon. Bawat isa sa atin. Ito'y hindi tawag ng tao. Hindi ito'y tawag ng sino man. Kundi ang tumawag sa atin, mga kapatid ko, ang ating mahal na Panginoon. Nilagay ka riyan bilang isang mga awit. O halimbawa, isang preacher. Nilagay ka riyan bilang isang preacher. Alam natin na tayo pong lahat dumaranas sa mga problema at pagsubok. Kuminsan na rin panghina, panglupaypay, parang ayaw mo na mangaral, ayaw mo na magturo, ayaw mo na makasik ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang sabi na kinakailangan manatili po tayo riyan.
Amen. Dahil sa problema, doon po natin maipakita kung talagang desidido tayong magpagamit sa ating mahal na Panginoon. Pero sa mga alanganin, mga kapatid, na hindi nagpapatuloy sa pagpapagamit ng Diyos, kung tinan po natin ang buhay niyan, parang alanganin din ang paglilingkod sa Diyos. Alam po ninyo, ang buhay ng isang backslider, pag ganon-ganon, walang permihan. Minsan dadalo, minsan hindi, minsan malaala, ayaw nang dumalo. Ganon ang kalagayan ng isang backslider. Dalawang bagay po yun, mga kapatid, ang tinatawag na backslider. Mayroong backslider na wala na talaga sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yung pong lumabas na sila, ayaw na nila maglingkod. Yun po, wala na pag-asa. Hanggat di sila nanumbalik sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. At yung pangalawang backslider, mga kapatid ko, yung lagi itong dumadalo sa gawain. Laging presin sa gawain. Pero yung puso malayo sa ating mahal na Panginoon. Hindi ginagawa ang kalooban ng ating daklang Diyos. Pag nasa gawain malayo, kung ano-anong pinagkukwentuhan, mga negosyo, kung anong mga pinag-uusapan, nasa halip isintro ang puso at kaisipan sa ating mahal na Panginoon, nawawala. Yun po ang pangalawang backslider. Marahil ito hindi panaunaawaan ng ilan. Oy, dumadalo naman ako. Nagbibigay naman ako. Oh, nagtatapat naman ako, hindi naman ako nag-absent. Pero kamusta yung puso, yung kaisipan? Malapit ba sa Diyos? Yun po ang katanungan. Yun po ang backslider. Dumadalo, pero malayo ang puso sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Pero yung isa naman, yung talagang, yung napapakainit sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, yun pong nagtatapat sa lahat ng bagay, ginagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, pag nasa gawain yan, talagang nakasentro lagi ang pag-iisip sa ating mahal na Panginoon. Yun, sigurado ang buhay na walang hanggan. Pag nag-rapture, sigurado aangat yun. Amen. Amen. Pero sa mga hindi nagpapalaga, abay, delikado tayo dyan. Hindi tayo nakasiguro. Hindi sapat na dumadalo ka lang, hindi sapat na magbibigay ka lang, umahayo. Kinakailangan yung concentration. Sabi nga nasa Bible, sa Santiago 2:10, magawa man ng siyam, yung isa na yan, mawala ka roon, bali walang ginawa mong siyam na porsyento. Amen. Kinakailangan, sikapin mo, bagamat tayo po'y mahina, mga kapatid, nakikita naman ng Diyos yung ating pagsisikap. Amen. Hindi mabaliwala yan. Alam ng Diyos yung ating kakayahan. Alam naman ng ating malabang kung saan tayo mahina. Para tayo palakasin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi na Bible, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan tayo po ay masisipag-ani kung hindi tayo manghimagod. Sa Galatia 6:9, huwag raw tayo manghimagod. Kasi mga kapatid, tayo rin po ang makikinabang. Sa kabila ng lahat na tayo pinagsasakripisyo, nagtitiis po tayo. Tayo rin po ang makinabang niyan pagdating ng takdang araw, takdang panahon. Amen. Hindi ang ibang tao. Hindi mga taong walang pakialam sa iyo, hindi sila makinabang. Kundi tayo mismo, mga kapatid, ang siyang makikinabang. Alinsunod sa ating mga gawa, doon po tayo gagantihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin na malakas ang ating dakong Diyos. Nawa mga kapatid ko, marahil naunawaan po natin ang halaga natin ng pag-aralan. At sana po mga kapatid ko, manatili po tayo sa ating paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.